yung ating yung confidential informant, meron ba siyang sinabi na bakit magkasama noong mga panahon na yon si Maricel Soriano at si Presidente? Meron bang sinabi na parang ano ba yan, magkaibigan lang sila o meron bang relasyon? Bakit doon sa bahay ni Maricel Soriano nang gagaling yung pagsingkot ng powdery substance? Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Wala po kayong kahit anong conviction sa kasong kriminal? Wala po kayo? Wala po. Pero meron pa rin kayong mga hinaharap na mga kasong kriminal? Opo, at ito po yung mga, sabi ko nga, ito yung sukli sa pagsasabi ng katotohanan. Okay. So ngayon, bagamat may mga kaso po kayo na nakabinbin pa, wala pa pong conviction. So ibig sabihin, hindi po pwedeng sirain ang pagkatao ninyo dahil wala pa kayong criminal conviction, no? Opo. Tama ho yan, no? Opo, tama po. April 7, gumawa ako ng sulat para kay Director General Lasso. At yung sinabi ko sa kanya na ako yung ako yung gumawa niyan at ako yung nag-imbestiga diyan. Wala akong kinalaman doon sa pagkakapunta niyan kay Maharlika. Kung meron man, kung sakali man magsagawa kayo ng investigasyon, willing and able ako na humarap sa inyo. Yun po ang sinabi ko. Sir Jonathan, itong mga pictures po na nabanggit po ninyo, maaari ho ba ninyong maibigay at maipakita yan sa susunod na mga hearing? Kung meron po kayong at least may mga nakuha po kayo doon mismo sa mga larawan na yan. Tinanong ko nga po si Maharlika kung wala pa ba sa kanya. Kasi magkakasama po yan sa folder. Magkakasama po yan. Kung may mga dokumento na nakarating na nakakasama doon sa nakapaloob, hindi po pwede na wala siyang kopya dyan. Di ba? Kasi yung pictures na yan nakalagay doon sa folder kasama nung affidavit, yung deposition ng witness. Kasi yung mga pictures at saka yung deposition ng witness, merong relasyon yung dalawang mga dokumento na yon, mga pictures at saka yan, at itong mga pre-ops at authority to operate, may mga relasyon po sila. Kasi itong mga pictures po na ito talagang in-identify. Sinertipikahan mismo ng confidential informant na siya mismo ang kumuha ng litrato. Kung mapapansin niyo po ito, kung nalilitaw sa publiko ito, makikita stolen shot po yun. At itong confidential informant po na ninyo, nakausap nyo na po ba nitong huli, bago itong hearing? Hindi na po kami nagkausap magmula pa po nung matapos yung pagkuha ko sa kanya ng statement, mga ilang araw bumabalik pa yan At yung lumpa pa siya doon sa Legal and Prosecution Service. Nakapalupa po siya doon sa isang komisyonado o isang abogado na merong authority para mag-administer na oath. At yung meron pong pangalan ng metatak po yun. Ganoon naman po yung yung usual na ginagawa pagka may investigation kami. Hindi na kami nakapag-usap pa. Pero nag-try ako nung huli kong pagkakaalala diyan sa trabaho na yan, i-discuss ko pa nung makaharap ko ng personal itong si namayapa na pala si Asik Gadapan, dahil sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na kanyang nista sa Philippine Military Academy. Sinabi niya sa akin na wag mo nang yan at ayaw ng taas, sabi niya. At pa nga niya, allegedly binanggit niya yung pangalan ni Executive Secretary Paquito Ochoa na ito yung nag-order sa kanya na wag ituloy yung operation na yan. At yun nga, sabi nga niya, wala tayong mapapala dyan. At baka lang ang abutin natin dyan. Malayo mararating natin, mapapahamak tayo dyan. Yun yung niya. Bukod po sa inyo... Mr. Morales. Yes, attorney. Go ahead po. Mr. Morales, tanong ko lang, itong confidential informant, kasama pa siya doon sa suminghot, doon sa white powdery substance? O siya ba ay isang nanonood lamang? Siya ba ay kasambahay? Anong tingin niyo? Bakit niya nakuha yung mga stolen shots na yon? Alam niyo po, doon sa pagkakakuha niya ng meron po siyang access kasi may personal information siya. Hindi mo pwedeng makuhanan ng litrato ng sekreto kung hindi ka kasama. Nandun po sa nandun po doon sa kanyang sinumpang salaysay dahil yung yung initial na pag-uusap namin, inassess ko talaga kung ano itong motivation nitong tao na ito. Kasi bilang ahente ng PIDEA dati at investigador, ang mga nakikita ko motivation, kundi pera, nakagalit, inggit,
selos, negosyo, kaaway sa negosyo, kakumpetensya doon sa TERP o doon sa teritoryo, at iba pa. Hindi ko sasabihin kung ito ay lalaki o babae. Talagang manganganib ang buhay nitong tao na to. Kaya nga, sabi ko nga po, no, kung ano man, ito kung ma-declassified ng tuluyan, hayaan ko po yung mismong authorities ang mag-declassify. Kasi nga, meron din akong kakaharapin talagang kung talagang iaano ko to. Kasi hindi po pa po siya naka-declassify yung nilalaman po nung affidavit. Pero at least bigyan niyo po kami ng indikasyon. Ito ba ay kapwa alta sosyedad o isang kambahay doon sa lugar na yun, kasambahay? Mamamatay po yung tao. Pasensya na po talaga, Atty. Kasi sa ngayon po, no, kaya nga, hindi ko alam kung ano na nangyari doon sa tao, no? Pero ito matakalito. Kasi hanggang ngayon po, no, magmula po nang lumabas itong issue na ito na ipinulgar ni Maharlika, hindi malayo talagang nagkakaroon sila ng talagang pag-check. O sila mismo nagkakaanuhan na yan na sino sa atin yung nag-leak nito. Basta yun po ang sinasabi ko, no, na ang motivation ng nagbibigay ng trabaho ay maaring pera, selos, inggit, galit, kakumpetensya, o ano pa man. Diba? Yun lang po yung motivation doon sa yun. Ngayon, kung nakuhanan sila doon sa mga activities nila, sila na mag-isip. Kaya nga, sabi ko nga, swerte kung buhay pa ito o kung ano man. Sir Jonathan, si Admar po ito ulit. Yes, sir. Doon sa pag-iimbestiga nito or planong pag-iimbestiga, no, kasi hindi nga natuloy, kayo lang po ba ang nakakaalam nito or meron pang ibang taga PIDEA? Kasi it seems na yung PIDEA, marami silang nilahad doon ng mga witness na hindi nila alam. Wala po ba kayong katrabaho nito? Kasi malaking mga personalidad na ito kahit during that time, 2012, itong target po ng inyong investigasyon. At nasaan na po sila? Aktibo pa ba sila sa PIDEA? Or meron na bang ibang hindi na aktibo sa PIDEA na willing din ba na pumanig or igiit na tunay ang inyo pong sinasabi? Kapag gumagawa po ako ng sinumpaang salaysay, yung pong mga tao na naandoon habang nag-iimbestiga ako, talagang sinasabihan ko, ikaw witness nito ilalagay ko pangalan mo. Diba? So, noong mga nakarang, paggawa ko doon, lalo particular ito, nakalagay po yung pangalan ng saksi. Nakalagay po doon. Ngayon, doon sa ipinresenta ni Director General Lasso na mga dati kong kasamahan, sa akin naiintindihan ko po, naunawaan ko yung pinanggagalingan nila, pinanggagalingan na kumbaga sa talagang itatanggi. Yung boss ko na nga lang, nakita nyo na kung paano magkabuhol-buhol . Diba? Tinatanggi niya na nagkausap kami. Later on yun, meron na siyang sinabihan o Kasi ang inaano ko dito, sinabihan mo ko na itinay. Tapos sasabihin niya, parang may nasabihan nga ako na hindi ko lang matandaan. Ibig sabihin, yung sinasabi ko sa kanya, kaya nga tanong ko sa kanya, sasabihin na ba natin? Kasi ang inaano ko kay Director General Lasso, na bago itong hearing, merong nagkaroon ng pag-uusap. Merong mga nag-usap. Nag-usap yung mga dating magkakasama. Nag-usap yung dating magkatrabaho. Ano pinag-usapan? I-deny na lang yung dokumento para wala ng gulo. Opo. Sir Jonathan, bago lang si attorney ulit, siguro kung okay na yung kanyang linya. Ito bang dokumento na ito, nakikita mo na ito rin yung sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nabanggit niya na meron siyang nakitang dokumento rin way back noong mayor pa po siya ng Davao City. Tingin mo ito lang yon or meron pang ibang mga dokumento rin na nagsasaad din dito sa alleged na paggamit ng illegal na droga ng ating Pangulo? Naniniwala po ako na mukhang kapareho o unless na yung nagsabi sa kanya gumawa ng report o special report. Pero kung mababalikan ninyo yung sinasabi ng dating Pangulo, bagamat Bisaya, pero yung pangalan ng Maricel Soriano, yung pangalan ng presidente at yung institusyon ng PIDEA na may i-rape, ito po yung mga information na nakalagay doon sa folder. Ito po yun na naandun sa IIS. Ito po yun, hindi malayo, ito po yun. Kaya lang, hindi ko nang po alam na ito yung report na naiwan
dun sa IIS. Maari, kung ito ay binrip siya, maari ito ay binigyan siya ng isang special report o laman ng isang intelligence sa brief na ibinibigay ng mga alter ego o ng mga heads of offices na nakakausap ng Pangulo. Opo, Sir Jonathan, ipinagbabawal po ba sa inyo bilang PDEA agent, halimbawa nag-iimbestiga kayo, na mag-secure ng sariling kopya doon sa inyo pong dahil baka possible, dahil nga ginipit, baka alisin lahat ng mga nakalap ninyo ng mga ebidensya. Ipinagbabawal po ba na magkaroon kayo ng kopya nito? Opo, hindi po pwede kung yung mga dokumento na yan dapat doon lang. Kahit nga yung magkwento ka Yung magkwento ka na patungkol doon sa classified information, hindi hindi kumbaga sa yang itong trabaho sa akin pag diyan para sa opisina, pag sa bahay wala na. Pag umalis ka dyan sa opisina, andyan na yan. Kaya ako man, gusto ko man matuloy yan, operation na yan. Wala na ako doon, wala na akong karapatan para hawakan yan. At iyaan, talagang para doon sa mga susunod na ahente na nandyan, sila na magtuloy niyan. Opo, Attorney? Mr. Morales, Yes, yung sir. 2012, kung maalala nyo, senador ba ho ng ating presidente or wala siyang posisyon sa gobyerno noong mga panahon na yun? Alam ko po politiko, kaya nga po kaya nga ang sinabi ko sa kanya, sa pagkakaalam mo siya. Ang declaration po ng confidential informant noon, politician. Kaya politician. Kasi po kahit alam ko pong senador siya, hindi naman po sinabi ng declarant na senador siya, yun lang po yung nagre-reflect dun sa tinitipa kong affidavit. Kung ano lang po yung sinabi, anong pagkakakilala mo sa kanya, ano ba siya? Politician po, yun. Maliban dito, ano pa ang pagkakakilala mo sa kanya? Yun po. Yun. Yung ating yung confidential informant, meron ba siyang sinabi na bakit magkasama noong mga panahon na yon si Maricel Soriano at si Presidente? Meron bang sinabi na parang magkaibigan lang sila o meron bang relasyon? Bakit doon sa bahay ni Maricel Soriano nanggagaling yung pagsingkot ng powdery substance? Meron ba ho? Other than magkakilala sila, meron bang sinabi na special reason kung bakit doon mismo sa pamamahay ng artista nangyayari? Parang wala ata. Hindi, basta ang lang, yung mga tao na kasi naka-focus lang po kami doon sa mga litrato Yung wala, parang wala ako natanong po na gano'n. Na bakit sila, ba sila o Kaya, wala po ako natanong na Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman